Naglalabasan daw nga ni yung mga makakamandag na ahas at malalaking ahas pagka Holy Week. Kaya hindi na namin palalampasin ang pagkakataon na ito para mahanap sila. Nimula naman nga ni namin ng umaga ang paggagala dito sa kagubatan para mas marami ang makita namin. Dahil hindi lang nga ni ahas ang gusto namin na makita dito. Pati na rin nga ni yung mga kakaiba at magagandang nilalang na nabubuhay dito. Dito na nga ni kami nagsimula sa ilog. Kung mapapansin nyo, halos maubos na ang tubig dito sa ilog. Taon-taon talaga nangyayari ang ganito. At kung hindi naman nga ni ako nagkakamali, siguro labuyo ang manok na yan. Dahil ano naman ang gagawin yan dito sa kagubatan, wala naman dito bahay. Habang naglalakad naman nga ni kami dito sa ilog ay nadulas pa itong kasama namin dahil napakarami na ng lumot ng mga bato dito. Kaya kailangan talaga mag-ingat. May nakita naman nga ni kami ditong ligwan. Siguro may nagpuwag sa kanila or nag-harvest ng kanilang pulot. Kaya naghanap sila ng panibagong lugar para makaipon ulit ng panibagong pulot at makapagparami. At dito naman nga ni sa unahan, nakakita naman ako ng pinagbahayan ng isang gagamba. Pagka ganito naman nga ni kalaki ang pinagbahayan, sigurado malaki din ang gagamba. At dito lang nga ni siya nagtago sa nakasabit na tuyong dahon. Akala ko naman nga ni ito yung panglaban na gagamba, pero parang ito yung catfish spider na tinatawag. Siguro hindi ito lumalaban sa kapwa niya gagamba kaya hindi ito kinukuha ng mga bata. Pero napakaganda din ang itsura ng gagambang ito at meron pa siyang tattoo sa kanyang likod na cross. At nakikita naman nga ni yung kasamahan namin dito ng isang vine snake. Yan naman ay mildly venomous at ayan, binalik din namin kaagad sa gubat. Habang naglalakad naman nga ni kami dito sa kagubatan ay may nakita naman kaming napakalaking Asian giant honeybee. Siguradong pag naistorbo namin yan ay takbuhan talaga kami malala at uuwi kaming maga-maga ang aming mukha. Yan naman yung bubuyog na hindi namin tatangkain na kunin ang kanilang pulot dahil napakalalaki nila at napakatatapa. At sigurado ito yung panglaban na gagamba. Tuwang-tuwa ang mga bata pag nakakita ng ganito kalaking gagamba. Tigrihan naman ang tawag ng ganitong kulay sa amin at 10 piso na yan na nabibili dito. Dito naman nga ni sa katabi lang ng gagamba meron namang weaver ant na gumagawa pa lang ng kanilang colony. Ito naman yung liga kung tawagin dito sa amin at siguradong pag nadikitan mo ang kanilang bahay ay puputaktihin kanila. Binalikan naman nga ni namin itong nightjar dito sa lugar kung saan siya naglilimlim. Dahil ilang linggo na ang nakalipas, siguradong pisa na ang kanyang itlog. Hindi mo naman nga ni basta-basta mapapansin ang ibon na yan dahil nakakamouflage siya dyan sa mga tuyong dahon. Babalikan naman nga ni namin yan gabi para makita kung pisa na talaga yung itlog. Pagsapit naman nga ni ng gabi ay agad naman kaming pumunta sa kagubatan kahit na bilog ang buwan. Pagka ganito kasing bilog ang buwan ay matumal ang mga ahas. Bibihira kami makakita ng magagandang klaseng ahas dito sa kagubatan. Hindi pa nga ni kami masyadong nakakalayo, nakakita kaagad kami ng napakagandang ibon. Yan naman ang tinatawag na black nape monarch. Kahit nga ni nahimasin mo na ang ibon na ito, hindi basta-basta lumilipad. Dito naman nga ni sa butas ng puno ng nyog, meron naman nakasiksik na isang scorpion. Yan naman ang dwarf wood scorpion. Nagpagapang na ako ng ganitong klaseng scorpion sa aking palad. Hindi naman basta-basta nang aatak basta hindi mo sila maipit. At itong gagamba naman nga ni hindi mo basta-basta mapapansin dyan sa kahoy dahil nakakamouflage siya dyan sa nadapuan niyang puno. At pag nakakita ka naman nga ni ng ganitong butas sa gubat na may sapot sa gilid, siguradong bahay yan ng tarantula. Nasa labas yan kanina kaso nang naramdaman niyang may papalapit ay bigla na lang pumasok sa kanyang lungga. At dito naman nga ni sa daanan lang meron naman isang napakagandang ibon. Yan naman ang Tailor bird. At kaya naman nga ni yan natawag na Tailor bird dahil magagaling silang magtahi ng mga dahon. Dito naman nga ni sa gilid lang ng ilog nakakita naman ako ng isang tarantula. Malayo pa lang binidyohan ko na baka bigla na lang pumasok sa kanyang lungga. At habang naglalakad naman nga ni kami dito sa ilog, nakakita naman kami ng isang invasive na snake turtle. Muntik ko pa nga ni yan maapakan, buti na lang gumalaw kaya napansin ko kaagad. Napakalaki na nga ni ng snake turtle na yan, mas malaki pa siya sa dalawa kong palad. Kinakain niya ng ibang tao kaso napakalansa daw ng karne nito. At malayo pa lang nga ni kitang-kita na kaagad ang moth na to dahil nagre-reflect sa ilaw ang kanilang pakpak. At sa baba naman nga ni yan, meron naman napakalaking huntsman. Halos kasing laki na nga ni yan ang aking palad. At ito naman nga ni ang dumi ng musang. Napakarami talaga nga ni ng musang dito sa amin at yung iba kapitbahay mo pa. Kahit papano nakakita pa nga ni kami ng isang ahas kahit napakaliwanag ng buwan. Yan naman ang Luzon bronzeback, walang tinataglay na kamandag. Meron naman nga ni dito isang palaka. Yan naman yung kinakain na palaka at nang hinawakan ko siya, bigla na lang umihi sa aking daliri. At kung mahina
mahina naman nga ni ang mata mo, hindi mo kaagad mapapansin ang leaf insect na ito sa taas dahil minimimik niya ang mga dahon. At dito naman nga ni sa kabilang puno, meron naman isang napakagandang praying mantis. Medyo maputla ang kulay ng mantis na ito pero napakaganda niya pa rin. At kaya naman nga ni nito humuli ng kanyang pagkain sa isang kisap mata. At nang binalikan nga ni namin yung nightjar ay wala siya dito sa kanyang nililimliman. At natagalan pa nga ni kami niyan maghanap ng kanyang sisiw dahil halos kasing kulay na ito ng mga tuyong dahon. At kung mapapansin nyo naman nga ni, mas malaki yung isang sisiw. Siguro nauna yan mapisa at nahuli naman yung isa kaya mas maliit. At dito naman nga ni sa unahan nakita naman namin yung magulang na nightjar. Siguro naghahanap ito ng insekto na mapapakain niya sa kanyang dalawang sisiw. Nakakita din nga ni kami dito ng isa pang napakagandang ibon. Niya naman ang sunbird kung tawagin. At kung mapapansin nyo naman nga ni, nakasilip lang yung kanyang ulo sa butas ng kanyang pugad. Nakakita naman nga ni kami dito ng isang mamula-mula at napakalaking ulok. Nakakain ka na ba ng ganito kalaking ulok? Napakasarap nito. Sigurado napakataba ng aligi nito. Nakakita din nga ni yung kasamahan ko dito ng isang napakalaking tarantula. Kaso nang lalapitan ko na bigla na lang pumasok sa lungga. At naglalabasan talaga nga ni yung ganitong mga palaka pagkapaubos na ang tubig dito sa ilog. At kung kumakain ka ng palaka, jackpot ka dahil mamumulot ka na lang dito. May nakita naman nga ni ako ditong patay ng fire leg millipede. Ano kaya ang sanhi ng pagkamatay ng isang ito? Napakatigas niyan na. Siguro ilang oras na patay ang fire leg millipede na ito. At ito naman nga ni ang isa sa iniiwasan namin na masagi dito sa tubig dahil pag natusukan ito siguradong mamimilipit ka sa sakit. Yan naman nga ni ang tinatawag na toe biter, parang scorpion siya sa tubig. Nakakita naman nga ni ako dito ng napakaraming bunga ng fig tree. Siguradong pag hinog na ang mga bunga niyan, pagpipistahan niya ng mga fruit bat. Dahil isa yan sa paboritong pagkain ng mga fruit bat. Pinuntahan naman nga ni namin yung napakalawak dito na ilog at halos wala nang humagos na tubig. Mapapaisip ka na lang nga ni kung saan nagtatago yung mga isda dito pagka ganitong nauubos ang tubig sa kanilang tirahan. At nakakita din nga ni ako dito ng isang baby ulok. Napaka-cute ng kanilang itsura pag napakaliit pa nila. At namumulot na nga ni kami dito ng susong pilipit para hindi masayang yung paggagala namin dito sa gubat. Hindi ka mauubusan ng pagkain dito sa kagubatan basta masipag ka lang at madiskarte. Dahil kukunin mo na lang ito ng libre. Pati ang nyug dito na napakamahal ay kukunin mo na lang ng libre. Ikaw na lang ang bahalang dumiskarte.